Una sa lahat, magandang araw po sa lahat na nakikinig dito. Ako nga po pala si Ivan Peter Romero Dabatos, isang distress OFW na trabahante po ng Saudi Oger sa Saudi Arabia. Ako po ang italagang Regional Coordinator ng Saudi Oger for Distress OFW in Region 7. Noong una po, hindi ko po na tanggap yung mga binigay ng gobyerno para sa amin na akala ko ay hindi po makakatulong sa amin. Lalo na po itong Balik Pinas pangkabuhayan. Dahil nung naitanong ko po kasi yan sa in-charge, sabi nila, pwede akong mag-avail ng livelihood na yan, kaya lang hindi na ako pwedeng bumalik. So ang sagot ko po, what is 10,000 for my family? Kaya bang buhayin ng pamilya? Ng 10,000 na yan ang pamilya ko? Kaya bang kumita ng 10,000 din ang 10,000 na puhunan sa isang buwan? Pero nung nagka-meeting po kami sa OWA, DFA, DOLE na bisita po namin si Admin Kapdat, liwanagan po ako noon at naisip ko po na dapat ko po na tanggapin at pag-aralan kung ano yung gusto ng gobyerno para po kami makabangon. So nung lumapit po ako dito sa mga tao po sa OWA, napakalaking pasalamat po ang sinabi ko sa sarili ko, sa mga tao, sa Diyos, dahil napakagaling po nila. Marunong sila lahat sa kanilang trabaho. Bawat tanong mo, alam nila kung ano yung sasagot sa iyo at napakagalang po nila. Kaya nung na-schedule po ang training, kung sa isip-isip ko alanganin dahil meat processing, lalaki ako, karamihan babae. Pero doon ko po napagtanto na napakaganda pala ng gobyerno sa maliit na puhunan na ibinigay nila kung gagamitin mo lang sa maayos na paraan at sipag. Mali pala ang sabi ko na hindi kayang buhayin ng pamilya ko. Dahil nung nag-umpisa pa lang po kami mag-training, doon ko po nalaman na isa pa lang napakagandang proyekto ng gobyerno na ibinigay sa amin para kami makabangon. Na kahit hindi ka na bumalik sa pag-abroad, sipag at tiyaga lang po ang kailangan. Kaya nangkiligin po natin kung ano yung binigay ng gobyerno dahil kung noon pangako lang yung parang pangpalubag loob sa atin ng mga OFW. Subukan po natin lahat kung ano yung binibigay nila para malaman natin na kaya pala tayong buhayin dito na hindi na kailangan mag-abroad. Kaya sa taga-OWA, lalo sa Region 7, sa lahat ng mga sa namamahala sa OWA, maraming salamat po sa tulong na binigyan niyo sa amin. Pangako po, papakita ko po sa kanila na maging ehemplo po yung itinuro niyo sa amin na kaya pala tayong buhayin. Kaya kong buhayin yung pamilya ko. Kaya ko po napagtanto na napakaganda pala. Hindi pala sa amount mo ma-prove na kaya kang buhayin. Oo, maliit nga lang yan, pero kung iisipin natin, pero pag ginawa na po pala natin, malaking bagay din pala po. Kaya ito po, sinubukan ko na po, itong binigay nila. Di pa po ako nakapag-start, training pa lang po namin, binibigay po sa amin yung finished product namin, dinala ng anak ko sa trabaho niya. Yun, maraming nagkagusto. Sila na mismo ang kukuha sa lahat ng gagawin ko, tapos sila mag-distribute sa kumpanya, sa mga tao doon. Sabi ko, ganyan lang pala kadali. Tatalabugayan ko lang sipag, lahat ng nagawa ko kukunin niyo. Tapos sasabihin natin, hindi tayo kayang buhayin niya. Kaya tayong buhayin. Lahat ng mga member ko sa Region 7, sinabi ko po sa kanila lahat yan. Inaliwanag ko sa kanila, subukan nyo para malaman nyo kung gaano kaganda ang proyekto ng gobyerno. Maraming salamat po sa inyong lahat, sa taga-OWA, sa HEDS, basta sa inyong lahat po, maraming salamat sa tulong niyo.